Magandang araw po sa inyong lahat ha. Well, pangatlong araw na po na hindi ako lumalabas ng bahay para gumaling, no? At medyo matindi po itong ating bronchitis. Nag-antibiotics naman po ako galing sa Pilipinas at nagko-complete bed rest tayo. So feeling better na po tayo. Nakahanap po ako ng ano ba tawag yun? Nebulizing capsule. Miski wala akong nebulizer, ilalagay ko doon sa pantulog ko na CPAP. So 2 gabi ko nang ginawa yon at napakalaki naman po ng minabuti na ng aking katawan. No? So mukhang bukas ready for action na tayo, pero alam niyo talagang malamig ngayon eh. Parang ngayon ang temperature ay 12. No? So bigla talagang bagsak from mga 20s, isang linggo, biglang bagsak ngayon to low double digits. No? So talagang siguro yung katawan nalilito, no? At minabuti ko magpahinga muna. So pangatlong araw ng pagpapahinga ni Harry Roque at okay naman, no? Akala ko talaga ako'y mabobore, hindi naman po, no? Dahil grabe pala yung gusto ng katawan na magpahinga din. Anyway, malinaw po, hindi po pwedeng maging malinis ang Marcos Jr. sa kabila ng iskandalo, hindi lang sa mga flood control projects, kundi sa kakurakutan pagdating sa DPWH. Bakit po hindi siya po pwedeng magmalinis? Unang-una, siya po ang pumili kay Martin Romualdez bilang speaker. Si Martin Romualdez ang nagpapatupad ng mga kababalaghan sa pantaunang budget at siya rin ang nagtalaga kay Zaldico. Bukod pa po dyan, siya rin po ang nagpo-propose ng national budget kung saan maraming mga proyekto naroroon ay pinagkakakitaan na nga ng mga senatong at congressman. At bukod pa dyan, may kapangyarihan siya na kapag binago ng mga congressman at senatong ang kanyang sinumiting budget na NEP, po pwede niyang i-veto gaya ng ginawa ni Tatay Digong, hindi naman po niya ginawa. As it turns out din, ang sabi ni Chavit Singson, ang mga diskaya rin, ang kontratista ng mga Marcoses sa norte. So ibig sabihin, kung anong patakaran ng mga diskaya sa ibang lugar ng Pilipinas, ganun din ang kanilang patakaran sa norte. Ibig sabihin, talaga pong dawit ang Marcos Jr. At ang pinakamalapit na siguro pong ebidensya dyan ay ang pagdideliver ng limpak-limpak na salapi dyan po sa Aguado na nasa harapan lang ng Malacanang at di umano ay merong connection po yan sa Malacanang. So ako po, siguro sabihin nyo na malisyosong isipan ko, abay ang iniisip ko, ang talagang naging bagman dito ay si Zaldico, ang mga nagbenepisyo, ano lang naman po ito, no? Talagang ewan ko ba, kumbaga haka-haka na wala pang patunay, bukod sa talagang dawit na si Martin Romualdez at saka si Zaldico dahil sa kanila nag-deliver ng pera. Pero hindi kasi ako mapaniwala na ganitong kalaki mga salapi, bilyon-bilyon, taon-taon, ay nakukurakot nang hindi alam ng presidente, lalong-lalo na pinsan niya mismo ang speaker at ang anak niya ay miyembro mismo ng Kamara. Kaya nga po iniisip ko, yung Zaldico, bagman, pag pinagdideliveran si Speaker Martin Romualdez, pero dahil nagdi-deliver din siya sa Aguado, hindi po ako mapaniwala na walang kita rito ang presidente at ang kanyang mga kasama. Siyempre, nandiyan na rin po yung testimonya na pati po ang executive secretary, wag natin kakalimutan, Bersamin, ay tumatanggap ng 15% sa infra ng mga DepEd. Ay nako, ang sabi po niya, he stands by his track record, pero bakit naman po may ganyang testimonya? So ibig sabihin, hindi lang talaga mga congressman at senatong ang nakinabang sa korupsyon pagdating sa infra, pati po ang mga taga Malacanang. Kaya ang galit ng taong bayan, hindi lang dapat laban kay Zaldico, hindi lang dapat laban kay Martin Romualdez, kung hindi dapat laban din kay Marcos Jr. na sa panahon ng lindol ay hindi sigurado na naglindol, sa panahon ng baha, hindi alam kung anong gagawin sa baha, at sa pagkalugoy ng GSIS, hindi rin niya alam ang gagawin. Wala talaga siyang alam na gagawin dahil alam naman natin na wala siya sa tamang pag-iisip. Dahil pinaparatangan na palaging high
ayaw naman pasinungalingan, napakadali naman mag-hair follicle test, ano ba naman ang mawawala dyan para matahimik na yung mga maingay na gaya ko na paulit-ulit na sila nagtatanong kung nasa tamang pag-iisip ba ang presidente. So ngayon, malinaw, kung talagang merong dapat mawala, hindi lang ang Speaker Martin Tambaluslos, hindi lang ang Zaldico, kung hindi pati ang presidente. Paano? Well, sinasabi ko naman po bilang abogado, bilang nagturo ng mga batas sa pamantasan ng Pilipinas, karapatan ng taong bayan magsisante ng nakaupong presidente. At 2 beses na nga natin ginawa yan. Panahon ni Cory Aquino, panahon ni Erap Estrada. Panahon ni Erap Aquino, tinanggal natin ang Marcos dahil sa mga gawain din na gaya na ginagawa ng kanyang anak ngayon, si Marcos Jr. Pangunahing dahilan, korupsyon, korupsyon, korupsyon. Bukod pa sa korupsyon, yung mararangyang buhay nila sa kabila ng kahirapan ng taong bayan. At saka siyempre, doon sa kawalan ng mandato pagdating kay Marcos Sr. dahil wala naman naniwala na siya ang nanalo doon sa pinatawag na stop election labang kay Cory Aquino. Si Erap Estrada, bakit napatalsik? Well, wala pong issue na siya talaga yung nanalo, no? So walang issue dyan. Pero hindi masitmura ng taong bayan yung marangyang buhay niya, yung malalaking mga palasyo niya na pinamimigay niya sa kanyang mga iba't ibang mga kasama sa buhay. At siyempre, yung buhay niya na marangya na para bagang siya ay naging nagbuhay hari na hindi naman pinagbibigay ng solusyon sa taong bayan. Don't get me wrong, ha? I do not agree po doon sa mga dahilan sa pagtatanggal kay Erap Estrada. Tingin ko, talaga nagplano lang talaga ang kampo ni GMA para mapadali yung kanyang pagiging presidente. Pero yan po yung ginagawa nilang desisyon kung bakit napilitan daw di umano na constructive dismissal si Erap. So meron na po tayong 2 presidenteng natanggal, parehong people power, pero iba po ang anyo ng people power ni Cory, iba rin ang anyo ng people power laban kay Estrada. Si Cory Aquino, malinaw po yan. Bumaliktad ang Fidel Ramos, bumaliktad ang Juan Ponce Enrile, parehong haligi nung tinatawag natin ng security cluster o ang ating militar. Sila po ay bumitiw sa chain of command. At dahil po dyan, ang nangyari ay nawala na po ng suporta ang hukbong sandatahan kay Presidente Marcos. Kung tutuusin po, yan po ay malinaw na isang kudeta. Yan po ay pag-agaw ng kapangyarihan, inagaw po ang kapangyarihan ng mga militar. Pero mabuti na lang, ang militar, hindi kinamkam ang kanilang kapangyarihan noong panahon ni Cory. Ibinigay kay Cory bilang siyang wastong nanalo ng eleksyon, ng snap election, at dahil po dyan, siya ay naging presidente. So bagamat ang tawag po natin ay people power dahil nagtawag si Jaime Cardinal C. ng Taong Bayan para protektahan ang Fidel Ramos at ang JPE na naroroon sa Krame at sa Aguinaldo nung sila'y bumitiw sa chain of command, ang totoo po, militar pong gumalaw laban kay then Fabian Ver, laban kay Marcos Sr. So ang people power 1 po, yan din ang recipe na ginagamit sa Thailand na sa pilitan, kinukuha ng kapangyarihan ng militar at ang militar na mismo ang namumuno. Bagamat paminsan-minsan, hinahayaan nila na umupo isang prime minister, pero gaya na nangyari dito sa huling prime minister nila na anak ni Thaksin, kapag ayaw na nila sa kanila ay tinatanggal dahil the buck stops with the military. Talagang hindi po demokrasya yung nangyayari sa Thailand, military rule po talaga yan. Although paminsan-minsan, merong hinahayaang umupong prime minister na sibilyan na kumukuha ng order sa militar. Ang nangyari naman kay Estrada ay ibang pamamaraan ng people power. Bagamat parehong pagkakataon, sabi po ng Korte Suprema, illegal ang pagkakapalit. Si Cory Aquino, meron pong desisyon talaga ang Supreme Court na talagang kapag ang taong bayan ang nagluklok sa pwesto ng isang presidente, bagamat siya ay hindi nadeklarang panalo ng COMELEC, yan ay desisyon ng soberenyang mamamayan at kinakailangan respetuhin. So kaya po naging constitutional pa rin ang people power, bagamat ang ginawa ni Cory Aquino, binaliwala niya
ang 1973 Constitution at bumuo siya ng bagong saligang batas. Kaya nga po nagkaroon ng revolutionary government na nagkaroon ng panahon na si Cory Aquino, gaya ni Marcos, nung siya ay nagdeklara ng martial law, ay gumampan ng hindi lang kapangyarihan ng isang presidente, kung hindi pati na rin kapangyarihan ng lehislatura. At si Cory Aquino, kapag siya ay bumubuo ng batas, ay bumubuo sa pamamagitan ng executive order. At yung nauna naman sa kanyang Marcos sa panahon ng martial law, ginampan ang kanyang legislative power sa pamamagitan ng presidential decrees. Now, ang nangyari po kay Estrada, ang sabi po ng Korte Suprema, hindi daw ito technically speaking people power. Dahil ang nangyari ay si Erap Estrada ay nagbitiw. Hindi siya nagbitiw sa pamamagitan ng isang liham, hindi siya nagbitiw sa pamamagitan ng isang mensahe, pero ang sabi ng Korte Suprema, nagkaroon ng constructive resignation. Ibig sabihin, maski walang akto na ginawa ng pagre-resign bilang presidente, yung pag-aalis niya sa palasyo sa konteksto kung kailan siya umalis, na siya ay pinapaalis sa palasyo ng taong bayan na lumusob na sa Malacanang, yan ay nagpapakita na siya ay in fact constructively nagbitiw. So bagamat sinuportahan din po yan ni Angie Reyes na Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines at ni Orly Mercado na then Defense Secretary, ang katotohanan, hindi naman po yan kudeta. Yan po ay constitutional succession at kaya nga tinatawag natin constitutional succession yan, hindi binaliwala ng sumunod na gobyerno ni Gloria Macapagal Arroyo ang saligang batas na 1987 Constitution. Siya'y nag-take over lang. Hindi nabuwag ang Kongreso, hindi rin nagkaroon ng kapangyarihan na magpasa ng batas ang presidente. Na-preserba po yung tatlong sangay na gobyerno at ang ginampan lamang ni GMA ay yung kanyang katungkulan bilang Vice President, and that is para maging presidente kung magkakaroon ng pagkakabakante sa opisina ng presidente. So ngayon, alam na natin ang pagkakaiba ng People Power 1 at People Power 2. Paano mailuluklok sa posisyon si Inday Sara Duterte? Well, siyempre po, unang-una, ang pagkakaupo ni Inday Sara bilang isang presidente ay kung masusunod lamang ang saligang batas. Ibig sabihin, uupo lang na presidente si Vice President Sara Duterte kung magkakaroon ng pagbabakante sa opisina ng presidente. In which case, ang mangyayari ay People Power 2 model, ERAP and GMA, talaga lang pong manunumpa bilang presidente si VP Sara dahil nagkakaroon ng vacancy sa Office of the President. Paano po mangyayari yan? Well, mangyayari lang po yan kung mamatay si Marcos, kung magkaroon ng permanent disability si Marcos, kung siya ay ma-impeach o di naman kaya siya ay voluntaryong mag-resign. At sang-ayon nga sa Korte Suprema, ang pagre-resign ng isang presidente po pwedeng express resignation, po pwede ring constructive resignation. So, po pwedeng mag-resign, magpadala ng sulat sa Kamara sa Kongreso na siya ay nagbibitiw, po pwede rin naman na umalis ng palasyo sa konteksto na siya ay pinapaalis na. So, ano ang nais nating mangyari sa pagtatanggal kay Marcos Jr. dahil alam na natin na hindi nakarapat-dapat na manatili sa pwesto ang Marcos Jr.? Well, alam nyo, gaya ni Tatay Digong, ako'y abogado. Kaya palaging sinasabi ni Tatay Digong, ako na po ang magpapatunay na ito. Hay nako, ang kinakailangan, ang pagpapalit ng gobyerno, kung uupo si Inday Sara, dapat yan ay sang-ayon sa saligang batas. So kinakailangan magkaroon ng vacancy sa Office of the President by reason of death, permanent disability, impeachment, or resignation. So yung dalawang dahilan po dyan, nasa Panginoon na yan. Yung death at permanent disability. Ang meron talagang papel ng taong bayan ay yung sa proseso ng impeachment at saka doon sa resignation. Dahil kung ang sabi ng Korte Suprema, ang resignation ay express or constructive, then importante po na talagang mapagbitiw natin si Marcos Jr., maparating natin ang mensahe na talagang sinusuko na siya ng taong bayan at wag na siyang manatili sa posisyon ng isang minuto pa.
At yan ang dahilan kung bakit importante na patuloy po ang ating pagtitipon, ang ating mga rallies, ang pagkukondena ng korupsyon sa kanyang administrasyon. At huwag natin kakalimutan, hindi lamang si Martin Romualdez at Zaldico ang korap, pati ang presidente ay korap. Para po magkaroon ng constitutional succession. Pero sa katunayan po, may mga ingay na tayong naririnig na hindi na raw talaga maatim ng militar ang mga pangyayari at kung ang taong bayan naman ay hindi talaga gagalaw para magkaroon ng either express constructive resignation or impeachment, dahil impeachment ay proseso po na involve ang Congress at po pwede naman talagang i-pressure ng taong bayan ng Kongreso na gumalaw, may nagsasabi na ang militar daw ay hindi na makapag-antay. Well, ganyan naman po nangyari talaga nung panahon ng People Power 1. Hindi na talaga maatim ni FBR at ni JPE yung patuloy na pamumuno ni Marcos na wala na sa tamang pag-iisip dahil meron na siyang lupus noon at hindi na alam talaga kung sino nagpapatakbo sa gobyerno. So paano mangyayari dyan? Well, hindi tayo sigurado. Yan ang problema. Kapag naman po yan ay tinanggap ng taong bayan, maski ito po ay labag sa saligang batas, ang naging desisyon ng Korte Suprema sa kaso ni Cory Aquino ay basta desisyon yan ng soberanyang taong bayan, yan ay magiging legal pa rin. Pero kapag ang militar ang gumalaw at hindi yan sa kadahilanan na na-impeach o di naman kaya nag-resign o di naman kaya namatay o di naman kaya nagkaroon ng permanent disability si Marcos Jr., paano si VP Sara? Well, dalawa lang po yan. Either ang military na siyang gagalaw ay magdedesisyon na ibibigay pa rin nila ang pamumuno kay Inday Sara Duterte. Or wala na. Or tatlo pa lang senaryo yan. O pangalawa, bubuo sila na junta, nakabahagi si Inday Sara, pero hindi siya talaga ang tatayong pinuno ng Pilipinas. Ang kikilalanin ay isang junta ala Thai military style na ang namumuno ay ilang mga personalidad sa isang junta or tuluyang walang papel si Inday Sara Duterte. Sa pag-usapan natin itong third option na militar ang gagalaw. Well, unang-una, hindi ko po alam kung talagang voluntaryong ibibigay nila yan kay Inday Sara. Bakit? Kasi nung nakakausap ko pa si Tatay Digo, ang sinasabi niya, well, totoo naman na taging militar lang ang may kapangyarihan na magtanggal kay Marcos Jr. Pero kung sila'y gagalaw at talagang magagawa nila na matanggal si Marcos Jr., ang sabi ni Tatay Digong, let them lead. Huwag dapat makialam si Inday Sara dahil in the first place, abogado kami pareho at hindi po pwede sumuporta kapag walang basbas ng saligang batas. Pangalawa, napakadaming problema ng bayan na talagang anyone who will take over is bound to fail. So ang iniisip ni Tatay Digong, kung talagang ang militar ay siyang makakapagtanggal kay Marcos, hayaan muna sila ang mamuno at whether or not they fail or succeed, irerespetuhin naman ng taong bayan yan kasi kinakailangan lang naman talaga ihanda muli ang sambayanan para magkaroon muli ng malayang eleksyon. Dahil sa totoo lang po, yung sinasabi na marami na si Inday Sara ang susunod na presidente na sa 2028, sa akin po, malabong mangyari yan habang narariyan ng mga Marcos. Bakit? Hawak po nila ang makina. Hawak po nila ang COMELEC. Tignan niyo po, Duterte Youth na disqualify. Pwede ba naman yan? At pinaupo ang kung sino-sino, no? So, wag po tayong magkamali na isipin na palibasa popular at palibasa sa survey si Inday Sara ang namumuno sa eleksyon. Kung gagawin ngayon yan, ang infrastruktura po ay hawak ng mga Marcoses. Habang nandyan ang Marcos, habang merong automated cheating, napakadali po na baliwalain ang mandato ng taong bayan pag nagkaroon ng eleksyon sa 2028. Kaya nga po, ang sinasabi ni Tatay Digo, at sinabi niya sa akin, kung ang militar ay gustong tanggalin nila, mamuno muna sila, hanapan ng paraan ang solusyon ng mga problema ng bayan at ihanda ang isang malinis na eleksyon. Kung ang militar ang magte-take over, people power, one po yan. At ang ibig sabihin, kinakailangan na bukod pa sa pagtawag ng eleksyon para magkaroon ng mga leaders na halal ng taong bayan, kinakailangan magkaroon din ng bagong saligang batas. Dahil mababaliwala yung saligang batas. Bakit? Kasi wala namang provision doon na militar ang mamumuno. Kinakailangan isarado mo ng mga institusyon
Bagamat naintindihan ko ang sentimiento ng taong bayan na sa panahon ngayon na pura kurakutan ang nakikita natin sa ating mga mambabatas, baka kinakailangan na temporarily, mawala ang Kongreso. Pero pag nangyari po yan, hindi po yan sang-ayon sa saligang batas, kinakailangan ng junta na sapilitan talaga na mamumuno at sana po sa lalong mabilis na panahon, sila ay magpatawag ng eleksyon at bumuo ng bagong saligang batas. Na siya naman pong ginagawa ng mga gobyerno na nagre-resulta dahil nga sa kudeta. Sila ay binabaliwala ang saligang batas at bumubuo ng bagong saligang batas at nagpapatawag ng eleksyon. Sa tingin ko ba ay si Inday Sara ay papayag na mamuno na walang basbas sa saligang batas? Well, sa tingin ko bilang isang abogada, ang gugustuhin muna ni Inday Sara na ito ay sang-ayon sa saligang batas. Now, pero ang issue, dahil ang military, kung sila gagalaw, sila nga ang responsable para tanggalin si Marcos, magkakaroon ba ng leverage si Inday Sara na sabihin, ako ang dapat mamuno dahil ako ang constitutional succession? Well, baka wala po. Kasi nga po, kapag silang namuno, suspendido po, nababaliwala ang saligang batas. So mangyayari lang na talagang si Sara, Inday Sara, VP Sara magte-take over kung ang militar will forcibly ask Marcos to resign. Kung sa pilitan, mapilitan nga si Marcos na mag-resign, then talagang dapat kilalanin ang VP Sara as president, as the constitutional successor. Pero kung magpipilit ang militar, at kung sasabihin ng militar, junta tayo pero kasama ka VP Sara, sa tingin ko hindi papayag yan si VP Sara. Yan dyan po papasok yung kanyang bili ng kanyang ama na kung talagang ang militar ay gustong mamuno, hayaan silang mamuno hanggang sila ay magpatawag ng eleksyon at doon tumakbo sa eleksyon si VP Sara. Sinabi po talaga sa akin ni Tatay Digong, wag na sasali ang VP Sara kapag militar ang nag-take over dahil sila ay nagpatanggal, hayaan muna silang mamuno pero tumakbo sa susunod na eleksyon. Bakit? Sabi ni Tatay Digong, hayaan mo ng militar. Sila naman talaga lang ang pwede magtanggal kay Marcos, hayaan mo muna nilang maglinis at ihanda ang isang malinis na eleksyon. So sa tingin ko, kung mag-o-offer ang militar na kabahagi lang ng junta si Inday Sara, hindi papayag si Inday Sara. At ang magagawin na lang na Inday Sara, sige na, gaya ng sinabi ni Tatay Digong, kayo na munang mamuno at tatakbo na lang ako sa susunod na eleksyon. So yan po ang aking mga alternatibo kay Marcos. Pero siyempre, kung ayaw nyo dito sa mga alternatibo nito, patuloy tayong mabubuhay sa ilalim ng Marcos Jr. Patuloy tayo na mabubuhay na ang presidente hindi man lang alam kung isa sa pinakamalakas sa lindol ay nangyari na sa Cebu. Patuloy na naman tayo na ang presidente hindi alam pag dumarating ang malalakas na bagyo. Patuloy na naman ang pamumuno ng isang presidente na hindi alam kung anong gagawin kung mababangkarote na ang GSIS. Patuloy na naman tayo sa pamumuno ng isang presidente na hindi natin alam kung siya ay nasa tamang pag-uisip dahil ayaw magpa-hair follicle test sa kabila ng mga paratang sa kanya na siya ay drug addict. Patuloy na naman tayo sa pamumuno ng isang presidente na lantaran ng korupsyon na pinamumunuan ng kanyang pinsan buo na ang delivery ng mga pondo na kinukurakot ay naroon na mismo sa Malacanang. Patuloy na naman tayo sa liderato talaga ng Kongreso ay walang ginawa kung hindi mangurakot. Dahil sila ang mga nagiging instrumento para sirain ang kalaban sa politika na Inday Sara Duterte. Nakalimutan ko nga pala sabihin niya doon sa aking live tungkol kay Cheese Escudero, yung kanyang privilege speech. Sinabi talaga niya na ginamit ang pondo na for later release para bilhin ang suporta ng mga mababatas na pumirma doon sa impeachment laban kay VP Sara. Paano po ang mekanismo niyan? Ang for later release, yan po ay mare-release lang kung may perang gobyerno at kung papayagan personal ng presidente. So, yung mga for later release, ang proyekto na pinagkakakitaan ng mga kongresista, hindi po yan naipalabas doon sa mga kongresista na hindi lumagda sa impeachment complaint. So ngayon po, iisa-isahin lang natin ang mga lumagda sa impeachment complaint at sigurado po tayo na kinabang po yan
sa additional na pondo kung saan kinukurakot nila ang pondo para sa infrastruktura na ang classification ay for later release. So mga kaibigan ha, tayo po'y magdasal. Tayo po'y patuloy na mag-ingay. Dahil kung tayo ay nagnanais na makita si VP Sara as President, kinakailangan po mapagbitiw natin si Marcos Jr. o di naman kaya ma-impeach natin si Marcos Jr. Dahil yung kanyang pagkamatay at kanyang pagkakasakit na permanente ay tanging Diyos lang po ang makakapag-desisyon dyan. Kinakailangan ang ingay natin ay talagang napakatindi na mapipilitan na mag-resign si Marcos Jr. o di naman kaya mapipilitan na mga politiko sa Kongreso na patanggalin na si Marcos Jr. Otherwise, malabo po sa akin. Except kung ang militar ay kikilalanin si VP Sara at sasabihin na kinikilala pa rin nila ang 1987 Constitution, parang na nangyari noong panahon ni Estrada. In which case, nandyan pa rin po ang Kongreso, pero kinakailangan ng malawakang reforma na, lalong-lalo na sa pagpapatupad ng mga infrastructure projects. Siguro, pag nangyari naman yan at naging constitutional successor si VP Sara, tatanggalin na niya talaga ang lahat ng relasyon sa panig ng DPWH at ng Kongreso. Siya namang desisyon ng Korte Suprema dun sa kaso na aking hinain sa ngalan ni Greco Bellica laban sa pork barrel, sa PDAF. Ang sabi talaga ng Korte Suprema doon, matapos mabuo ang taon ng budget, dapat wala nang pakialam ang mga mababatas. At siguro naman kung si Inday Sara ay mauupo bilang presidente under a constitutional succession, mapapatupad naman po yan. Madali lang po mapatupad dyan. Ang kinakailangan lang ay political will. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ang gawain lang naman po natin mapaintindi ang mga usaping legal, lalong-lalo na nga sa mga bagay na nakakaapekto sa ordinaryong mamamayan. Siyempre po, ang issue kung sinong dapat mamuno, nakakaapekto po yan sa lahat ng mamamayan, lalong-lalo na sa sikmurahan nila dahil nakita natin na kapag ang liderato ay palpak, gutom ang taong bayan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Hanggang sa muli, ito po ay yung Spokesang Bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Bye!